The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Magandang gabi po sa lahat, sa ating pong mga pari din po at ang ating King Owetsi. Ang katanungan ko po ay hindi ko po alam kung magiging konektado sa ating topic na po pwede pong hindi masagot ni at para po ito ang katanungan ko ay para sa ating King Owetsi at nandun din po respeto po kung hindi po niya masasagot po ang bagay na yon. Dalawa po ang katanungan ko, Praise PM po. Alam ko po na ang foundation sa law po ng Canada it is a non-profit organization, pero hindi ko po alam sa law ng Pilipinas. Nagpapasalamat din po kami dito sa Canada dahil po pinakita po ng ating mga priest at ang ating pong King Owetsi ang leadership, ang pagiging leader katulad po ng mga sinabi niyo po sa Senen na ang isang leader ay iniisip niya kung ano ang makabubuti sa kanyang kawan. Gayon din po ang ginawa ni King Owetsi katulad po ng mga pagpapagamot sa may mga sakit, ambulance, saka po marami pa pong iba. Ang tanong ko lang po, sa nagiging sitwasyon po ng ating pong economy sa mga mahal po na bilihin na hindi halos abot kaya ng ating mga mamamayan, ay mayroon po bang nagiging plano o magiging plano po ang ating King Owetsi sa bagay po na to, katulad po ng mga mahal na groceries na hindi po halos maabot bilhin ng ating mga kawan. At kung may mga bagay din po na pwedeng masustentuhan, masustain ang pangangailangan ng pagpapatayo po ng temple. Yun lamang po, Present. Salamat po. Opo, maraming salamat, Sis Bona. Napakaganda po ng iyong ipinahayag at nandiyan po ang ating mahal na Ari. Magandang gabi mga kapatid. Maganda ang tanong. Ganito, yung unang concern is kung ang foundation ba under the law is the same as in Canada, kasi sa Canada, elsewhere actually in the world, pag sinabing foundation is non-profit yan. So ibig sabihin, we do not operate for profit na paghahati-hatian ng mga officers. Yun ang ibig sabihin nun. So as you can see, ang ating mga ang ating mga board of directors ay wala pong tinatanggap yan ng mga dividendo. Wala. Wala rin silang tinatanggap na sweldo. At wala rin silang tinatanggap na yung tinatawag na pag may meeting yung per diem or per dime, whatever you pronounce it. Kasi may director's fees kasi sa mga corporation. Kapag umupo na ang mga board of directors, pag nag-meeting yan, board of directors meeting, sa ordinary corporation, may binabayaran ang corporation dyan. Director's fee na tinatawag. Dito po wala tayong director's fee. In short, ang ating mga board of directors, lahat ng officers ay gumagawa gratis amoris. Charity na nila yan. Wala silang ginagawa. So, what I did is, tiningnan ko ang antas ng pamumuhay ng ating mga board of directors. Inisa-isa ko yan. Meron tayong board of directors na doktor. So sabi ko, wag ka nang makisaw-saw sa kunting ibibigay ng foundation. Pero to the extreme naman, meron tayong board of director na byuda. Walang hanap buhay. Pero araw at gabi, nagtatrabaho. So paano pa siya makakapaghanap buhay? Saan siya kukuha ng pagkain niya? So I decided, sabi ko, bigyan yan ng tinatawag
na subsistence. In other words, subsistence, survival allowance yun. Pambili niya ng pagkain niya, yung mga personal needs niya, but that is very small amount. Tama lang, na wag siyang magutuman, wag magutuman ang pamilya niya, may pambayad siya sa kuryente, tubig. May pambili ng load dahil ginagamit natin yun pag nagmi-meeting na nagsusum meeting. So, yun ang pinabigyan ko. Then, ang iba, depende sa pangangailangan, parang pinaanuhan ko ito ng parang maliit na rice allowance. Yung mga nangangailangan lang sa board of directors. Pero yung talaga mga board of directors dyan, mga mayayaman, hindi na yan binibigyan. Bibigyan mo pa ba ang may mga korporasyon na pag-aari? Wala na. So only those na talagang natigil ang hanap buhay para sa pamilya dahil sila ay nagtatrabaho na. And remember, ang trabaho supposedly ng board of director is policy making lang. Pag nagawa na ang mga policy kung anong i-implement, ipapasa na yan sa executive officers o isagawa ninyo yan ang gawin nyo. So ibig sabihin, ang board of director, tumatrabaho yan during the meeting. Pagkatapos ng meeting, wala na, tapos na. But then, who will implement yung mga board resolutions? Remember, wala tayong staff. Wala tayong staff. Yung patakbo-takbo sa bangko, yung mga ganun, yung mga errands, lahat na, mga lalakarin na papeles, yung pagbili ng mga gamit. Nobody can do it. So in short, sabi ko, itong mga board of directors na wala namang walang trabaho, kayo na rin ang maging executive officers. But then again, pinili ko ulit yan. Kagaya ni President Senen, walang sweldo yan. As president, wala. Kahit pa-audit nyo ang buong foundation, walang sweldo yan. As priest, entitled siya sa mandated ng Torah, yun ang tinatanggap niya. So magkaroon man ng konting working budget, ang isang officer, intended yan para sa pagkilos niya sa trabaho. So yan ang masasabi ko. That is how the foundation operates. Kaya hindi po pantay-pantay. Kahit sinong tanong ng officer, magkano tinatanggap mo? Ay, ako may 2,000 ako. Pambili ng bigas at ulam. For 1 month yun ha, 2,000. Pero tingnan nyo ang trabaho nila. Halos magdamagan. Anytime na may project, wala silang pahinga. So sakripisyo talaga ang ibig kong sabihin. We sacrifice. Ngayon, dito sa mga projects natin, kagaya ng DSW natin, yung sa Ministry of Social Welfare natin sa Kawan, yung mga social workers natin down to the chapters, wala pong tinatanggap ang mga yan. Kahit tanungin nyo sila, kung may matsempuhan ka dyan, may tinatanggap ka bang stipend, allowance, or whatsoever? Wala. Kaya pag may lakad sila, may pupuntahan ng kapatid dahil may sakit, humihingi sila ng pamasahe. At kailangan natin bigyan yun. Alam nga naman mag-abuno pa sila. So laging on a case-to-case basis ang pagre-release natin ng budget. Why? Kasi marami tayong projects. Unang-una, yung temple is ongoing. Plus lahat ng 120 chapters or so, almost 130 yan. So 120 na lang, alisin ko yung mga nasa abroad. O alisin na lang natin 100. Kasi sabi natin 30 chapters ay nasa abroad. Lahat yung 100 chapters na yan, gusto nating mapagpatayuan ng House of Prayer. So saan natin kukunin yan kung mas malaki ang nagagastos natin para sa mga salary, kung magbabayad tayo ng salary para sa mga workers. So in short, lahat is gratis amores. So yung mga may kaya, wala na talagang tinatanggap yan. Yung talagang mga workers na hirap sa buhay, binibigyan natin ng bigas. That's all they receive. So sa temple, ang mga workers natin doon ay wala rin tinatanggap. They are plain volunteers. Maliban doon sa skilled worker na kinontrata natin sa labas. Halimbawa, yung mga engineer na, yung engineer natin, project engineer is walang bayad yun. Yung architect, ginawa nila mga plano, walang binayaran. So alin yung binayaran natin? Palafox.
Magkano ang binayad natin doon? President, 365 o 630? Nalito lang ako. I can't remember it right. Di ko na Bro po Jun, matandaan, Manari. Bro John, andyan ka ba? Magkano bang binayaran natin sa Palafox? Manari, initially po pagbayad tayo ng almost 200,000 pero yung package is 600 plus po. Okay. So nag-down lang tayo ng 200,000. 600,000 ang package. So kung titingnan ninyo yan, bakit nagbayad tayo ng ganun kamahal? So sa hindi naiintindihan, sasabihin, ano ba naman yan? Ang mahal-mahal naman ang binayaran. Pinaghirapan ng kawan yun. Kailangan po gawin dahil sila ang may expertise. Baka mamaya na itayo natin ang templo at biglang nag-slide ang lupa. So sila ang nag-testing lahat, sila ang nag-engineering lahat niyan kung paano patitibayin ang paglalagyan ng temple. And that is the rate. Sinigurado ko lang na we are getting the best, most competent service, most competent company sa pagdating sa usaping ito because it's the temple. So I would not settle for anything less. So ganyan po. Ngayon, itong foundation natin, wala pa po itong ibang income maliban sa mga donations. Alin yung donations na kinoconsider namin? Those are your tithes. Donation lang in legal terminology. Pero kung titingnan natin sa Torah, they are actually tithes and offerings. So diyan na pupunta lahat ng tithes and offerings. And our only source is itong inyong mga pinadadala. Ngayon, I am thinking actually na magkaroon ang foundation ng income generating projects. Hindi para sa foundation, kundi para sa kawan. So, sa isa sa tinitingnan ko, naandyan ang Laguna Dibay. So what I'm studying with the experts is palilinisan ang Laguna Dibay. Palalagyan natin ng mga fish pen para magkaroon ng hanap buhay ang mga kawan. At pag nagkaroon sila ng hanap buhay, paano sila tutulong ngayon sa foundation? In return, that is through the tithes and donation kapag kumikita na sila. So that is how we operate. Kasi ayokong iaasa. Remember, 1 year pa lang tayo ang foundation. Di ba kailan ba na-approve? Last year, March 23. So nung March 23, 1 year pa lang tayo. But look, ano na ang nagawa natin. Napakalaki na. So I am looking at larger projects. In the field of agriculture, ang ginagawa ko ngayon is nagpa-purchase ako ng mga lupa. Bili dito, bili doon, bili doon. Why? Hindi lang po yan para paglagyan ng paglagyan ng HOP. Unang tiningnan ko dyan, pwedeng pagtaniman, agriculture. Yung medyo malapit sa ilog, ipagawan ng irrigation, gawing palayan. Yung grasslands, pwedeng magkaroon ng ng pasto para sa mga tupa, para hindi tayo bibili ng mga tupa. So in such a way, kapag may mga fish tayo, remember, alam nyo ba kung magkano ginastos natin ngayon itong para sa offering natin? Just this, itong katatapos lang, Feast of Weeks. Anybody can guess how much? Oh, Bro John, sabihin mo na, 220 ba? How much exactly? 250 plus po, Manari. 250,000 para sa animal sacrifice alone. Saan galing yan? Sa mga offerings. So yung sumobra dyan, may nagpahabol yata ng 50,000. Sabi ko, na pagkaisa namin ni Priest Senen, sa harap ng mga priest, ipagawa yan ng mga damit ng mga priests. Dahil meron sila, isa lang. Paano pagka magkasunod, magkadikit, di yun ulit ang susuotin nila bukas. Hindi, pwede yun. Amoy pawis. Ayaw ng aba ng ganun. Di ba nasa Leviticus yan? Dapat hindi nagpapawis sa loob. So sabi ko, gumawa ng another set, gawan lahat. So doon napunta ang sobra and may mga nagpapadala pang humahabol, then I would allocate that para sa printing of Torah. So as you can see, hindi lang ako nagtatrabaho bilang, akala ninyo, akala ng iba,
na pasarap-sarap ang buhay ng isang king. Hindi po. Hanggang sa pagtulog, umaandar ang utak ko. Making budget. So, ang ano dyan, ang sa industry, sa mga corporation, ang tawag sa trabaho na yan is financial analysis and forecasting. So, ginagawa ko din yan. Bakit? Hindi pa kasi tayo kumukuha ng mga tinatawag na fund managers. Kasi kung kukuha tayo ng fund managers, hindi pa tayo kumikita. Sila na ang kumikita. Why? Magkano ang minimum ng fund manager? If you have 1 million, I think 2 or 3% kanila agad. Automatic pagpirma pa lang ng kontrata. So it's a waste of money. Pwede pa namang gawin natin. Ngayon, going back to that project, it's a giant project. Yung sa Laguna de Bay na pinag-aaralan ko. That would cost around baka 50 million. Kasi pati mga bangka bibilhin natin. But hindi ko yan kukunin galing sa tithes and offerings. Dahil kahit anong gawin natin, hindi agad-agad tayo makaka-accumulate ng ganun. May pagkukunan ako sa iba. Hindi ko nasasabihin kung saan manggagaling yan. Likewise, irrigations, agriculture, hundreds of millions yan. Again, hindi ko yan kukunin sa tithes dahil hindi din naman kakayanin yan. The school will open. Magkano ang kailangan dyan? Baka 200 million. Building pa lang. Akala nyo ang pagkapagawa ng building ganun lang kadali. Ang mahal ng materials ngayon. So where would I get that? Iba ang pagkukunan ko. Hindi sa tithes and offerings. Yeah. So I have resources na pwedeng paghugutan yan. Ngayon, bakit hindi ako ganun makagalaw-galaw ng ganun at baka madiskaril pa yan? Dahil dito sa mga tao na wala nang tigil kundi batikusin si King OHC, si ganito, impostor. Kudita dito, kudita doon ang ginagawa, paninira dito, paninira doon. Tremendous effect po yan. Why? Pag pinaniwalaan ninyo yan, mawawasa kayo. Pag nawasa kayo, walang reason, hindi makukuha ang budget na dapat gamitin para dyan. Why? Kasi walang recipients. Kasi ang mga projects, ang pera na yan, lalabas lang yan kung may project. Pag wala kang project, hindi lalabas yan. Hindi maglalabas ng pera ang World Bank. Kahit pera mo na yon, hindi yun ilalabas sa'yo kung wala kang project na paglalagyan. Bakit? It will cause an economic inflation. So ang iba dyan, alam ko marami dyan pumasok sa atin. Yung mga grupo-grupo na kung ano-ano, may mga king din daw sila. Mga ewan ko kung ano sinasabi nila, kanila daw ang kayamanan. Tapos ang iba pumasok sa atin kasi akala nila ang kayamanan na yan ay ipamumudmud sa mga tao. Hindi po ganun. Ganito na lang, bigyan ko kayo ng halimbawa. Isang probinsya. Isang probinsya. O buong bansa na. Sige, ilan ba ang population natin ngayon sa ating bansa? 130 million? Ilagay ko na lang sa 100 million. Kung meron akong 100 million at bigyan ko ng tig-1 million bawat pamilya, kasama ang mga fishermen, kasama ang mga farmers, tricycle drivers, lahat bigyan ko. Ano mangyayari? Yung fisherman, hindi na yan magpapalaot. Mag-video okay yan, day and night. Bakit? May pera ako eh. So saan kayo kukuha ng pagkain? Saan kukuha ng pagkain ang population kung buong bansa? Binigyan mo lahat ng tig 1 million, 2 million. Lahat ng fisherman. Aba, pagpunta mo sa palengke, walang isda.
Oh, yung mga magsasaka, binigyan mo ng tig 2 million, ayun, nagpasarap, may nag-trip to Hong Kong, may nagganito, ganito. Tinamad na magtrabaho. Kasi may 2 million bumagsak ng walang kaabog-abog sa kanila. So what will happen? Hindi na magtatanim yan. Saan tayo kukuha ng kakainin natin? O binigay ko ngayong taon, next year, walang bigas ang bansa. Why? Kasi ang ating mga magsasaka ay tinamad ng magtanim. Kahit kamote, wala nang gustong magtinda kasi may 2 million na daw sila. May 1 million na sila. Kahit talbos ng kamote, punta ka ng palengke, wala na. Bakit? Kasi may 1 million na eh. Bakit pa magsasakripisyo? So ngayon, ano ang kalalabasan? Kapag may nagtinda, kunwari, sige, may isang farmer na nagdala ng kasaba sa palengke. Kung dati-rati 50 pesos ang 1 kilo, then marami ang naghahanap. Ang mangyayari ngayon, pipresyohan niya ang kanyang kamote ng 1,000 or 2,000 pesos. Dahil maraming bibili naman eh. Ang daming may tigo 1 million eh. Eh di kakagatin yon. That is what you call as inflation. Walang halaga ang pera. So, what I'm going to do is, kung gusto ninyong makinabang, kasi ang daming dyan, mga divine wealth, ipamumudmud daw. No, mali yun. So, if you are a farmer sa barangay na yan, o lahat, mga oferian, mga farmers, titipunin ko kayo. Bibili ako ng lupa. Eto 100 hectares. Magtanim kayo, doon ko ibubuhos ang inyong 100 million. Habang tumataas ang pera, dapat dumadami ang produkto, GDP. The gross domestic product. Dahil kung maraming pera ang lumulutang umiikot sa economy, pero walang domestic product na mangyayari, hindi tataas, walang production ng food. Eh aba, darating ang time na ang 1 kilong kamote ay 1,000 pesos. So ano ang halaga ng 1 million mo? Wala na. Baka dumating doon sa point na ang isang supot na tasty ay magkahalaga ng 10,000 pesos. Bakit? Ang daming pera eh. Bulto-bulto eh. Tapos walang nagtatanim. Oh, ano mangyayari? Inflation. That happened in Peru, yung tinawag na Peruvian crisis. So hindi ko po yan ipamumudmod. Against the Torah, itong ginagawa ng mga itong motibo, nitong kagaya ng mga maharlika, kung ano-anong mga grupo, mali po. Ipamumudmod, recruit ng member, collect ng pera kasi pagdating daw ng divine wealth nila, ipamumudmod dyan, mali. They are creating an economic imbalance. Pasensya na kayo mga kapatid. Because a king should also be a financial analyst. A king should be also an economist. Hindi lang dapat Torah ang alam eh. So, marami po akong binibiling lupa. Hanap dito, nagpapahanap ako, bilhin yan, hanggat kaya natin i-afford. Sa gitna, lagyan ng HOP. Ang paikot, gawing pasture land. Gawing rice field. Magpatanim ng mga kahoy. Gagawing papel. That is how we do it. Para hindi ma-disrupt ang economy. Dahil pag na-disrupt ang economy, wala tayong domestic product. Down ang agriculture dahil tinamad na lahat dahil may mga pera na daw sila. Punta ka ng hospital, wala nang nurses. Wala nang doctors. Bakit? Ay may mga pera na sila. Ano mangyayari sa inyo?
Kasi nilabag ang Torah and Covenant. What is there in the Torah and Covenant? Basahin nyo. If you really want to help, don't just give fish. Don't just give money. Teach them how to fish. Pakihanap po, mga priest. That is an economic principle. Akala nila, pang banal-banalan ng gospel na yan. No. Akala nila, plainly, pag banal-banalan ang sinasabi ng Messiah. No. I should know. Alam ko. Alam ko ang pinakamalalim na meaning ng mga salita ng Messiah nung pumunta siya. Hanggat hindi tayo nakaka-tune in doon, huwag kayong aasa na makukuha natin at lalagpak sa atin ang divine wealth. Bakit? Kasi hindi tayo handa para ito ay hawakan wisely. That's why I'm working hard to organize you people. Kailangan mabago ang inyong mindset. Kasi pag dumating ang pera, gusto niyo pag agaw-agawan na, hala, hati. Wala nang agriculture. Wala tayong medical personnel. Kahit tricycle driver, bakit magta-tricycle driver? May pambili siya ng kotse. So what will happen to us? Magiging dependent tayo sa ibang bansa. Ultimong bigas na kakainin natin, kailangan nating bilhin sa Vietnam. What will happen? Ay pipresyohan tayo ng katakot-takot ng Vietnam. And that makes us a slave of money. We are slaves of money. Yun ang mangyayari dyan. So, probably ngayon nyo lang ito naiintindihan sa akin. Kaya alam ko, maraming magagalit sa akin. Dahil sa divine wealth na yan. Hindi binigay. Naghihirap kami. Pera ng bayan yan. Pera ng ganito. No. Remember what Messiah said. Bigyan mo ng isda yan. It will only last a day. Tomorrow, ano na mangyayari? Andiyan na naman sila hihingi. Tomorrow, what will happen? Andiyan na naman sila hihingi. Because tinuruan natin silang palahingi. Anong sabi ng Messiah? Kung gusto mo talaga silang tulungan, turuan mo sila kung paano mangisda. Ilagay natin ang prinsipyo sa pera. Kung gusto mo silang kumita ng pera, tulungan mo sila kung paano kikita ng pera. Huwag bibigyan lang ng pera. Because tomorrow, wala na yan. I tell you. So ganyan po ang ang plano ko. And that is how it will be in the millennium. Babalik ang Masagana 99 ni Marcos. Babalik ang kadiwa. At huwag kayong magugulat someday kung malalaman ninyo na nag-invest tayo sa power energy sector. Why? Tingnan nyo ang National Power Corporation. Sino ang nakikinabang ng kita niyan? Hindi ba't private corporations na? Kaya hawak tayo sa liig. Presyohan tayo ng ganito, yun, walang magawa. E paano kung tayo ang may hawak niyan? We are the major stockholder. 80% ng stocks pag-aari natin. So it's just like saying 80% ng National Power Corporation ay pag-aari natin. So may boses tayo, ops, wag mong tataasan ng presyo ng ganyan. Bakit? Kasi ang board of director na mga ilalagay natin ay kawan. Yung may mga kakayahan at makikinig sa instruction ko. O ito, hypothetical lang. Problema nyo ang bangko, paano kung bilhin natin ang Philippine National Bank? Kasama package deal at saka ang Philippine Airlines.
So ang akin lang, kung forecast ang itatanong nyo sa akin, we can talk magdamagan. Hindi nyo maaarok ang aking mga plano. And you will never understand. Because in the first place, hindi ninyo ako kilala. Yan ang totoo. You don't know me. Hindi ninyo ako kilala. Pero pansinin ninyo, hanggang sa financial handling, ang sinusunod ko ay ang instruction ni Messiah King Yahawashai. Yan lang po. Magandang gabi, mga kapatid. Ganda po, mga Larry. Salamat po. Napakaganda na. Maraming salamat po, kamahalan, Sis Bona, naway ikay naliwanagan sa iyong katanungan. Okay, Prince, Super may katanungan liwanag po. yun, sis. Yes po. Napakaliwanag. Opo. May katanungan, Prince, sa kuwan sa dito. Ano po? MC, Yes po. for a while lang. Linawin ko lang kay sister, yung nagtanong taga-Canada, hindi po ako galit ha. Ganyan lang siguro talaga pagka I'm carried. Ganyan ang process ko ha. Don't get it, I'm angry. No. I appreciate the question. Ganda. Opo, kamahalan, sanay po kami kamahalan. Alam po namin kamahalan. King Owetsi, salamat po sa sagot ninyo. So nalaman ko po na kahit paano, pwede magkaroon ng resources or through business ang foundation para po masustain ang pangangailangan ng kingdom. Saan po pwedeng mag-suggest na mapag-isipan? Kasi po meron po akong idea na kung i-allow po at kung pwede po sa rules and regulation po ng foundation. Well, actually, sis, andyan si Priest Senen. If you have idea, Priest Senen is the chairman of the board. Pwede niyong ipaabot sa kanya. And by the way, sis, we are planning to put up a medical center. Ganda. Ano na yan, pinapaayos ko na ang name sa SEC. So, pag naka-line up ito, mga projects na ito, lahat ng may mga na nasa abroad, nahirap na mula sa caregiver hanggang sa doktor, basta hindi mo na maghahangad ng gusto, tumbasan ka agad ang sweldo niya sa abroad. Ang atin is, yung mga officers na kukunin natin is hindi magugutuman ang pamilya. The needs will be provided. But if they desire wealth, I'm sorry, hindi ako makakapangako. Because on the early stages, we really need to sacrifice and be frugal pagdating sa expenditures. Yun lang, sis. Opo. Ganda. Kasi po ang nakita ko po kasi sa mahal ng bilihin, kung pwede naman pong ng wholesale ang foundation for the groceries sa mga different manufacturing ng mga groceries, then as a wholesale, and then magkaroon po ng grocery department ang grocery stores po ang i-discuss ko po kay President po kung allowed po ng kingdom po yun. Sis, actually hindi lang allowed. That is part of our plan. Kagaya ng sinabi ko, babalik ang mga projects ni Marcos. Okay. Kagaya ng yung sinasabi mo, sis, that is the kadiwa ng bagong lipunan. Ganda. That is kadiwa, what you are saying kadiwa. But then, ang gagawin kasi niyan is kailangan natin ng system. Online system. We would need accountants. We would need bookkeepers. So, ang system, pag nagawa natin, and it would take quite a while. Kasi alam mo naman, pag nag-hire ka ng isang programmer company, gawin mo ang system namin dito, grocery, pang-grocery. Alam niyo ba kung magkano pinakamababa niyan? 500,000 ang software. So, iti-tiyempo-tiyempo natin yan. But what is important, all those, kasi nakikita ko ang paghihirap ng kawan, nakikita ko yan, I'm not blind. Hindi ako bulag. At hindi rin ako manhid para hindi maramdaman yung kahirapan nila.
So I really I really have those in the pipeline. Kailangan ko lang ngayon, kaya lagi akong nananawagan sa mga tao. Yung may mga talent dyan, accounting, lahat na ng discipline, hanggang sa chemistry, mga chemical engineer, iniipon ko yan. Why? Para kapag nag-open tayo ng isang project, meron tayong know-how. Hindi yung basta sugod ng sugod tayo, hala, bili ng ganito, tapos nakabili ng equipment na i-set up na hindi na alam i-operate. Nakapag-operate, hindi alam kung paano i-market ang product. Yung mga ganong bagay. So, when we want to put up a grocery, unang kailangan natin, pagtatayo ang lupa. Saan natin ilalagay? That's why we have chaptering. So, halimbawa, in one province, maglalagay tayo ng isang grocery, may chapter doon na mag-handle yan. And they should undergo training. Paano tayo makakapagsagawa ng mga ganyang projects? Bangayan ang mga chapter sa loob. Magigiba ang chapter, mag-i-elect ng officer. Diyan na uubos ang panahon namin. So I hope you understand, but that is our direction. Mapapabilis tayo towards that direction kung mayroong unity and obedience. Yan lang po, kapatid.